magandang umaga. Maging sa mga naka-online, ang ating oras, alas 9 na. Patayin ang relo. Hallelujah. Huwag kayong titingin sa oras. Ang pamagat ng mensahe ng ating Panginoon, pakalimiin po sapagkat ito'y utos sa iglesia. Utos sa iglesia ng Diyos. At tayo po ang iglesia ng Diyos. At ang salita po ng ating Panginoon sa umaga na ito ay nagmula sa aklat ng Matthew, Kabanatang 28, talatang 16 to 20. Ang lahat po ay inaanyayahan na tumayo. Akin pong babasahin ang kanyang salita at ating pakaunawain ang kanyang salita sa umaga na ito. Verse 16, pumunta ang 11 tagasunod ni Jesus sa Galilea, doon sa isang bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, sumamba sila sa kanya kahit na ang ilan ay may pagdududa. Lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Verse 20, turuan nyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Tayo po'y manalangin. Amang banal, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming natunghayan. Banal na Espiritu, maraming salamat ng iyong kapangyarihan ay isang karanasan ng iyong iglesia. Salamat po, Panginoong Jesus. Ang iyong salita, Panginoon, ang aming tagumpay. Ang papuri ay sa iyo, Ama, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Tayo po'y makakaupo na. Purihin po ang Diyos. Malakas ang ating boses, malakas ang mic. Hallelujah. Kanina sa pagpapaawit, medyo po talagang kapag ka nagkakaedad na, nararamdaman na ang panghihina kahit nang sa ating boses. Ngunit, purihin ang Diyos, hindi tayo inaalisan ng boses para maghayag ng kanyang salita. Ang teksto na ating nabasa ngayon ay mas lalong kilala bilang The Great Commission, ang dakilang utos na naglalaman ng huling pinagagawa ng Panginoong Jesus sa kanyang mga tagasunod. Ito ang huling pinagagawa sa atin ng Diyos, the Great Commission. Ito ay isang napakabuluhang panawagan para sa lahat ng mananampalataya na ibahagi ang Ebanghelyo, ibahagi ang magandang balita ng pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng pagsampalataya sa ating Panginoong Jesus. Magturo sa mga tao upang maging alagad para sa lahat ng lahi at mamuhay ng may katiyakan sa patuloy na namamalagi sa presensya ni Hesukristo. Pakaunawain po na sa bawat ating paglakad, sa bawat ating pagtupad sa misyon o sa pinagagawa sa atin ng Diyos, ang presensya at kapangyarihan ng Diyos ay laging sumasa atin sapagkat ito ang kanyang salita. Ito ay isang utos na may kasamang pangako na ibinigay ng Panginoong Jesus na tumitiyak sa isang kapangyarihang ibinigay ng Diyos
Ama na ibinigay naman niya sa mga tao na tunay na sumusunod sa Kanya. Sila na pinagkatiwalaan na maghatid ng Kanyang mensahe. Ang bawat isa ay pinagkatiwalaan ng Diyos na maghatid ng magandang balita. It is a great commission. It is a great call to everyone. Our God is true to His words. Let it be na maganap ang naisin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang dakilang utos na ito ay nasulat sa 4 na aklat ng mabuting balita, Matthew, Mark, Luke, and John, including the promised presence of the Holy Spirit sa lahat na gaganap at tutupad sa kautusang ito ng Panginoong Jesus. Lahat ay ibinigay na. Ang nangako ay gumaganap sa kanyang sinalita. Pakaunawain po ang pagkasulat ng dakilang utos na ito sa 4 na aklat ay pagpapahayag ng tunay na kahalagahan ng dinadalang mensahe ng ating binasang salita ng Diyos. Napakahalaga po ang kautusan na ito. Purihin ang Diyos. Ating tingnan ang bawat aklat na naghayag sa mahalagang utos na ito ng Panginoong Hesus. Ang aklat ng Matthew ay maliwanag ang kapahayagan sa pangailangan na maihayag sa lahat ang misyon na ibinigay ng Panginoong Hesus sa kanyang mga tagasunod. Tayo po ay binigyan ng isang pribilehiyo upang maghayag ng salita ng Diyos para sa ikaliligtas ng bawat makakarinig at tatanggap. Last Monday po, ako po ang naging mensahero sa Mabini Municipal Hall. Purihin ang Diyos. Present po ang kanilang mayor, si Mayor Noel Beatrix Luistro. Dahil po iyon ay ikanyang kaarawan. Kaarawan ng kanyang pagsilang at ang mensahe ng Diyos, you must be born again. Tamang-tama po, akmang-akma. Purihin ang Diyos. Huwag tayong matakot magsalita sa harap ng tao kahit na sino man sapagkat dala natin ang authority na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Hayaan natin ang ating sarili ay maging instrumento sa paghahayag ng kanyang salita. Hindi lamang sinabi ni Jesus sa ilan na pinili niya na ipalaganap ang Ebanghelyo. Sa halip ito ay isang pagtawag sa ating lahat. Ito po ay pagtawag sa ating lahat. Maraming pagkakataon tayo na nasasayang. Bakit hindi natin ihayag ang salita ng Panginoon? Sa bawat pagkakataon, sa bawat sitwasyon, kahit na sino pa ang iyong kaharap, kapag nangusap ang banal na Espiritu, ipahayag mo ang balita ng pagliligtas ng Panginoon. Ito ay isang mahalagang pagtawag sa ating lahat para sa masamang kumilos sa isang napakahalagang gawain, ang maihayag ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesus. Do you know this name? Alam mo ba na kapag kinuha na ang iyong buhay, siya ang iyong haharapin? Do you know Him personally? Hallelujah. Sama-sama ang bawat mananampalataya. Number 1, na ipangaral ang mabuting balita ng pagliligtas ng Panginoon. Sama-sama po tayo. Ikalawa, na ipaunawa ang pagsisisi sa kapatawaran
ng mga kasalanan na tayo ay isinugo ni Jesus. Pang-apat, na may pangako ng pagtanggap ng kapangyarihan. Kumpleto po. Kapag ang Diyos ay ating sinunod sa ipinagagawa sa atin, kumpleto ang kanyang probisyon. Wala pong pagkukulang. Hallelujah! Kahapon po ay nasa Santa Ana kami, Sitio Sinunog. Kumpleto ang gawain. May tagapanalangin, may umaawit para sa Diyos, at may mensahe. Purihin ang Panginoon. Salamat sa buhay ng bawat isa na tumugon sa pagtawag sa ating pagmimisyon. Ang salita ng Diyos na isang mensahe para sa bawat mananampalataya ay kapahayagan ng utos, paalala, pag-unawa, at pangako. Tingnan po natin ang mga salitang ito sa salita ng ating Panginoon. Una, ipangaral ang mabuting balita ng pagliligtas ng Panginoon. Sa aklat ng Marcos, chapter 16, verse 15, ito po ang nakasulat pagkatapos. Sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ninyo ang magandang balita sa lahat ng tao. Atin po bang narinig? Ipangaral ng bawat isa sa lahat ang balita ng pagliligtas. Ito ay isang panawagan sa pagkilos na nagpapabago ng personal na pananampalataya. Sa pagtugon mo, ang unang mababago ay ang iyong pagtingin sa iyong pananampalataya dahil sa pagsunod mo, mararanasan mo ang kapangyarihan ng kanyang salita. Una, pagbabago sa iyo. Pangalawa, pagbabago sa mga nakakarinig. Nagpapaalala sa mga mananampalataya na ang mabuting balita ay inilaan upang ibahagi. Hindi po ito itinatago. Ilan na ba ang ating nabahanggan ng salita ng ating Panginoon? Humayo, mangaral, ipahayag. Ang utos ay madalian. Madalian po ang utos. It is an urgent call to everyone. Nais ko pong ipaunawa sa bawat isa, ang buhay ng tao ay hindi hawak ng kahit na sinuman. Ang sabi niya, huwag niyo naman kaming iiwanan. Nagkasakit siya, aming pinuntahan siya sa hospital. Ang tanong ko, kung ang buhay mo ay kinuha ng Diyos nung nagdaang araw, handa ka na ba sa pagharap sa ating Diyos? Naroon po ang pangingilid ng kanyang luha. Kaya po mahalaga sa lahat ng sinuman na ating namimit, ipahayag po ang kaligtasan. Purihin ang Panginoon sa kanyang kalagayan, siya ay tumanggap sa ating Diyos. Sa ating Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Hindi sinabi ni Jesus na hintayin na lang natin ang mga tao na makarating sa katotohanan, na makarating sila dito sa loob ng iglesia upang makarinig ng salita ng Diyos. Ang sabi po ng Panginoon, humayo kayo, abutin ninyo ang nasa sa labas.
Purihin ang Panginoon pagkat ito ang pagpapala sa iglesia na ito. Hindi natin sila nakakasama rito, ngunit naririnig din nila ang salita ng ating Panginoon. Simple lang po ang mensahe sa bawat isa sa atin. Tayo ay may tungkulin sa pangangaral ng Ebanghelyo. Ito po ay binigay sa atin ng Diyos. Ito po ay isang tungkulin ng bawat isa. Ang malalim, ngunit simpleng katotohanan ng pag-ibig ng Diyos, ang kanyang sakripisyo sa krus at ang kanyang tagumpay laban sa kasalanan. Tagumpay laban sa kasalanan. Narinig ko si Pastor Danny, ang sabi niya, ang kasalanan nagbubunga ng kamatayan. Kamatayang pisikal, kamatayang espiritual, pagkawalay sa presensya ng Diyos ang kasalanan. Kaya nga po, napakahalaga na ipangaral ang kaparaanan ng pagliligtas ng ating Diyos. Purihin ang Panginoon. Ang oras natin, ang panahon natin, isang hamon, lalo na sa mga katatandaan, sa bagay. Hindi naman natin alam kung anong oras tayo kukuhanin ng Panginoon. Paggamit na po tayo. Paggamit na tayo. Pakaunawain mga kapatid sa lahat ng tao. Na ang ibig sabihin, ang mabuting balita ay para sa lahat. Kapag ang hinanap nyo na inyong babahaginan ng salita ng Panginoon ay ang mga mananampalataya o mga kasama lang sa isang pananampalataya, papaano naman po ang mga iba ang pananampalataya? Atin pong ihatid ang pagliligtas ng Panginoon. Paalala po, ang ating pananampalataya ay nagiging tunay na buhay kapag tayo ay humakbang sa pagsunod at ibahagi ito sa mga nakapaligid sa atin. Let everyone be a part of this mission. Let everyone answer the call of our Lord Jesus Christ. Let every one of us here be a part of a history na ikaw ay ginamit ng Diyos. Pakaunawain po mga kapatid, ang bawat isa na naririto ay parte ng kanyang iglesia. Ang bawat isa ay kabahagi ng ating Panginoon. Kalawa, pagsisisi sa kapatawaran ng mga kasalanan. Ang sabi po sa aklat ng Lucas 24, 46 and 47, sinabi niya sa kanila, ayon sa kasulatan, kailangang magtiis ng hirap at mamatay ang Kristo, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Verse 47, at dapat ipangaral sa buong mundo mula sa Jerusalem na sa pamamagitan niya ay patatawarin ng Diyos ang nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Patatawarin ng Diyos ang mga nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Ipinakita ng Panginoong Hesus ang buod ng mensahe ng Ebanghelyo. Una, ang kanyang kinakailangang pagdurusa para sa atin. Ikalawa, ang kanyang muling pagkabuhay sa ikatlong araw na ating pag-asa. At ikatlo, ang pangkalahatang utos na ang pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan ay dapat ipahayag sa kanyang pangalan. Dadalhin po natin ang pangalan ng ating Panginoong Hesus
kapag tayo ay lumalabas, hindi po ang pangalan ng sambahan, ng simbahan, pangalan ng ating Panginoong Hesus, upang magkaroon ng tunay na relasyon ang tao sa Diyos. Huwag po ang pangalan. Ipinakita ng Panginoong Hesus ang pangangailangang ito para sa ating pagsunod sa bawat isa sa atin. Kinakailangan ng Panginoong Hesus na magdusa at mamatay para hindi na natin bayaran pa ang ultimong kabayaran para sa ating mga kasalanan. He paid for all our sins, all. Kaya nga po, sa sinumang tumanggap sa ating Panginoong Hesus, ang katuwiran o ang kabanalan ng ating Panginoon ay makikita na ng Diyos sa atin. Ang lahat ng ating kasalanan ay binura na. Huwag na pong babalik sa dati pa. Ang kanyang muling pagkabuhay ay nagpapatunay sa kanyang tagumpay laban sa kamatayan at sa libingan. His victory is our victory. Kung nabuhay siya, tayo'y muling bubuhayin. Saan man tayo inilibing, ang ating katawang naagnas na ay muling bubuoy ng Diyos. Ang katawan natin bibigyan ng Diyos ng katawang panglangit. Magiging kompleto na ang ating katawan. Itong daliri na ito, sa pagbangon sa libingan, kompleto na. Hallelujah! Hallelujah! Hindi ko po ikinakahiya na ganito ang nangyari sa akin sapagkat ito ay kahabagan ng Diyos. Hallelujah! I can raise my hand in praising our God. Sabi nga kanina, huwag naman yung nakagayon. Todo. Dahil todo ang pagmamahal ng Diyos. Kaya nga, para sa lahat, para sa bawat isa, unawain na ang pagsisisi ay hindi lamang pagsisisi sa ating mga pagkakamali. Ito ay isang aktibong pagtalikod sa ating luma, mga pangsariling kaparaanan sa buhay na hindi naman ayon sa kalooban ng Diyos. Sa halip, ang tunay na pagsisisi ay magdadala sa atin sa ganap na panunumbalik sa Diyos. Jesus died on the cross for us to be brought in the presence of God. Siya po ang tunay na relihiyon. Namatay siya upang ang bawat isa sa atin ay dalhin niya sa presensya ng Diyos. Pinalaya na tayo ng Diyos sa kasalanan. Ipinahayag ito ng Panginoong Hesus bilang isang biyaya at ang biyayang ito, ang biyaya pong ito ay para sa lahat. Purihin po ang Diyos. Pinagkatiwalaan tayo ng magandang pribilehiyo. Isang pagkakataon na ibahagi ang mabuting balitang ito sa mga nakapaligid sa atin. Atin ka pong sinisiran sila. Ikatlo, isinugo ni Jesus. John 20 verse 21, muling sinabi ni Jesus sa kanila, sumainyo ang kapayapaan kung paanong sinugo ako ng Ama. Kayo ay sinusugo ko rin. Ang muling nabuhay na si Jesus ay nakipagtagpo sa kaniyang natatakot na mga disipulo at binigyan sila ng dalawang malalim
na regalo. Ano kaya ito? Una, ibinigay niya ang kapayapaan upang pakalmahin ang kanilang mga puso. Ano ga ang nagpapagulo sa ating kaisipan? Ikalawa, ibinigay niya ang kanyang layunin sa kanila na ipadala sila sa mundo. May layunin po ang bawat isa sa atin. Bago sa pagbibigay ng misyon, ibinigay muna ni Jesus sa kanyang tagasunod ang kapayapaang mula sa kanya. Alam niya ang ating kabalisahan, maging takot, maging mga kakulangan. Paano ga akong magsasalita doon? Ay, hindi ko man mga kilala ang mga tao doon. Ay, ikaw, ay gano'n ang estado nila. Ay, ako may isang garnilaang. No. God sent you with His authority. Yun po ang lagi nating tandaan. Tayo ay sinugo ng Diyos. Sa kanyang kaparaanan, mayroon po tayong karapatan magsalita ng salita ng ating Diyos. Alam niya ang ating kabalisahan. Hindi niya tayo pinalalabas para magtrabaho sa takot. Hindi po. Sa halip ay ipinakita niya sa atin na tayo ay nakatayo sa katotohanang na pagtagumpayan na natin ang kamatayan. Kaya nga po, wala pong dapat na ikatakot. Ang matakot po ay kapag hindi natin naihayag sa sanglibutan ang ibig sabihin ng kamatayan. Kamatayang pisikal, kamatayang espiritual, lahat magaganap ito sa hindi nakakakilala sa ating Panginoon. Ihayag. Pakaunawain po, ipinadala ng Diyos Ama ang kanyang anak, ang ating Panginoong Hesus, ng may kahabagan. Makita ang kahabagan ng Diyos sa ating paghahayag, ng may katotohanan. Ang salita po ng Diyos ang ating gagamitin. Never yun pong mga pamphlet na ginawa ng tao. Bring the Bible. Bring His words. Katotohanan. Ang katotohanan po ay ang salita ng Diyos. Nang may malalim na pagkaunawa ng pagmamahal sa mga nawalay sa Kanya. Ito po ang ito po ang lagi naming sinasabi sa aming paghayo. Dinadala namin dito ang pagmamahal ng Diyos. Mahal na mahal po kayo ng ating Panginoon. Kailangan po ang inyong pakikipagrelasyon sa ating Diyos. Ipaunawa sa kanila ang pagmamahal. Kaya naman sinugo rin tayo ng Panginoong Hesus upang ipahayag sa sanglibutan ang karakter niya bilang ating Panginoon. Nang sa gayon ay maranasan din ng sanglibutan ang kanyang kahabagan at pagmamahal upang maipanumbalik ang mga nawalay sa presensya ng Diyos. Ikaapat at panghuli. Pagtanggap ng kapangyarihan. Ang sabi po sa mga Gawa, chapter 1, verse 8, ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria at hanggang sa buong mundo. Tatanggap ka ng kapangyarihan. Ang bawat isa tatanggap ng pangakong kapangyarihan mula sa Diyos. Ang kapangyarihang mamuhay at magbahagi ng Ebanghelyo ay hindi nagmumula sa mahusay na pagsasalita. No. Marami pong mahusay na magsalita sa karisma or paghahangad
ng tao. Ito ay isang super natural empowerment, pagpapalakas na nagmumula sa banal na Espiritu. Hindi po natin mapipigilan ang pangungusap ng banal na Espiritu kapag nagsasalita na tayo sa harap ng mga tao na dapat makarinig, na dapat makaunawa. Purihin po ang Panginoon kahit po sa ating pagmimisyon ko ay tunay na ay nagkakaiwanan. Ang mga kasama namin ay nasakay na ng tricycle, abay, ay pipigilan mo ga ang pinasasabi ng Panginoon. Kaya nga po, kung minsan, naalala ko si Pastor Glindo na magsalita dito, maghintay kayo, magtiis kayo na 1 oras. Hallelujah, hindi naman po tayo abot na 1 oras. Nagsimula po ako ng alas 9, 9:30 na po. At ang kapangyarihang ito ay bibigay upang magamit sa paglilingkod na ang kapangyarihang ito ang magbibigay daan sa atin na madaig ang takot at magsalita ng may katapangan. Let speak what God told you to speak. Speak what God told you to speak. Salitain mo kung ano ang sinasabi ng Diyos. Never to compromise His words. Ay baka yun ay magtampo pagka-ari sinabi ko. No, because it is the Word of God. Kapag ang salita ng Diyos ang nangusap, ang kapangyarihan nito ay mararanasan ng mga nakarinig. At tayo ay pinatapang upang maging saksi sa pagmamahal ng Diyos. Tayo po ay takot pa sa paghahayag ng salita ng Panginoon. Ay normal naman po yon kapag ka po gagamitin ng Panginoon, normal dahil tayo'y tao. Ngunit kapag ang kapangyarihan ng Panginoon, ng banal na Espiritu, ay sumaatin na, naramdaman na natin, hayaan nating ang salita ng Diyos ang mahayag. Huwag mo pong pipigilan ang iyong sarili. Maging saksi sa Jerusalem, your family, friends, and in the community. Ito po ang ating Jerusalem, Judea and Samaria. Kayo ka po'y nanonood ng YouTube about Judea and Samaria. Sabagay, nabasa naman natin ang history sa Biblia about Judea and Samaria. Ang iyong malawak na rehiyon at ang mga taong maaaring mga iba sa iyo. Mga tao, halimbawa sa bundok na hindi naaabot, puntahan po natin. Sila po ang mga taga-Judea, mga taga-Samaria. Ikatlo, sa dulo ng mundo, ang pandaigdigang larangan ng misyon sa ibang bansa, ibang paniniwala, ibang kultura. Sa pag-aaral po sa Bahrain, bago makatapos sa pag-aaral, gaya rin dito sa Pilipinas, dito sa San Pedro, EBMI, meron pong pagmimisyon. At ang mga nag-aaral doon ay pumupunta ng Egypt, ng Kuwait, ng Pakistan, ng Kazakhstan, mga bansang iba ang pananampalataya. Ngunit, ang sabi po, paabot sa buong mundo. Tanong sa bawat isa, sino ang nasa iyong Jerusalem ngayon na kailangang marinig ang iyong patotoo sa pag-ibig ng Diyos? Sa pagtatapos ng mensahe ng Diyos sa umagang ito, humayo ka na nadala ang pagsugo sa iyo. Ang pagkasugo. Paniwalaang ang bawat pangangaral
ay laging may bunga. Magpahinga sa kanyang palagiang presensya sa iyong pagtatanim. Tayo po ay nagtatanim ng may kagalakan mula sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin namang banal. Maraming salamat po sa iyong mga salita na nahayag. Tunay nga po, Panginoon, ang paghahayag ng mabuting balita ay iniwanan mo sa bawat isa sa amin at ang dalangin namin Ama, maganap ito ng bawat isa. Madama ng bawat isa ang iyong pagmamahal para sa lahat, na kung paano mo kami minahal, na kung paano mo kami tinawag, maranasan din ng sanglibutan ang iyong pagmamahal, ang iyong pagtawag. Nawa, Panginoon, ang aming dalangin sa bawat isa na naririto, bigyan mo ng karunungan, bigyan mo ng tapang, bigyan mo sila ng puso, ng pagsunod sa iyong pagkatawag. Maraming salamat po, Ama. Aming ibinabalik sa inyo ang aming pagpupuri at pagpapasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon.